Hello Kathden fans! Sobrang touching nito mga kasambreros. Compilation ito ng mga videos ni Sir Alden mga kasambreros kasama ang mga bata. Natouch ako sobra dun sa caption na yung mga bata malalapit sa kanya because they see and they feel Alden's good heart, no? Totoo ito mga kasambreros, yung mga bata hindi talaga magsisinungaling, di ba? Yung kasabihan natin. So, kung kaya kahit na sinong bata ang kawapaang mapalapit sa kanya, ang mapaang mahawakan niya, or makahalubilo niya, or makaklose niya mga kasembreros. Kasi yung pangalan din talaga, no, kapag nasa industriya kanila, no, sa showbiz, no, kapag sikat ka, kapag meron kasi silang trademark, no, yung mga artista. Kunwari, pag sabing Alden Richards, ano yung tumatatak, ano yung trademark ng mga tao na impression na tumatatak sa isip nila, o mabait, humble, hindi nagbabago. So, ganun mga kasunod. So, kapag ikaw ay sikat, tapos marami ang nagsasabi ng ganyan, at saka nasa TV ka pa, kaya kahit mga bata, no, ay talagang nafe-feel at saka nadadama yung good heart. Natatawa ko dito kay Avi na anak ni Ma'am Marlene Capones na para siyang kinikilig na ewan. Parang ano. So kahit di ba sa Korea siya, may mga pictures pa dito mga nakakatuwa, no? Shout out sa Alden Troopers, no? Meron dito si Baby Avi, SBB QQ, na si Baby Q na mga kasembreros yung time na sa showtime siya. So sobrang natouch ako dun sa pinost mga kasembreros na isang Alden Trooper, Alden Panda mga kasembreros. Kahit saan siya punta, no? Ay talaga si Baste nga dito na malaki na. Dati sa Itbulaga ay ngayon ay malaki na mga kasembreros, no? Dati talagang pwede mo pagkatiwalaan Sir Alden sa mga bata. So inaantay na lang talaga ang kanyang ang kanilang sariling anak. Nag-advance talaga dito, no? Inaantay pa si phenomenal box office queen na mag-decide mga kasembreros. Kasi kung sila mag-decide, nako po, ay na, kahit na isang linggo lang ang preparation ay maraming tao at saka bongga ang kasalan mga kasembreros. Pero yun nga, no? Nasa season pa sila ng kumapa-singleness at ini-enjoy nila ang kanyang trabaho. And nag-aaral pa si Fulkerson Jr. ng pagpipiloto kasi dadalhin niya sa Maldives. O kasi narinig ko sa Maldives pala yung next na parang nakagraduate na si Sir Alden ng pagpipiloto. Sa Maldives yata yung gusto niyang pinakaunang parang commercial flight niya mga kasembreros. Maganda rin sa Maldives kasi puro siya mga isla. So ganun maliit lang siya na bansa pero since isla siya, maraming mga beaches and so on mga kasembreros. So narinig ko nga pala yun, so hindi ko na-share dito mga kasembreros dun sa kanyang interview sa People Asia mga kasembreros. And then ito, next item tayo, si Ma'am Catherine, no, yung KFC niya ay nag-post ng parang mga promo din ng KFC mga kasembreros. So at Bernardo Cat at KFC Philippines. So, meron sila dito mga menu. The Fate of Original Recipe, Colonel Sanders, Large Fries, Bucket Figure, Extra Rice, Ruin the Zinger, Macaroni, The Life of Fried Chicken, tapos, basta ang dami, Mushroom Soup. So, na-miss tuloy natin mag-KFC. Wakala mo talaga nag-KFC, no? Actually, delicious. Tapos, yun, so, parang mga hot recipes nila mga kasembreros or mga maanghang na menus. Parang nag-post yung KFC Philippines, no? And then ito, yung Jamie picture, ito muna. So si Mami Min, hindi ko nakita to kagabi. Yung kasama niya pala si Kay, na kanyang anak din po, no? Hindi ko lang kung sino nauna sa si Kay ba o si Tin. Pero parang si Kay, no, ang nauna. Tapos si kalawa si Tin. Tapos sa bunso nga si Kevin. Si Kevin ba yung So parang hindi ko na yung order nila. So, pero yun mga kasembreros, no. So, dalawa pala sila, no, sa 01 story. So, na-flash ko kagabi ay si Mami Min lang. So, dalawa pala sila na nagpa-ayos ng buhok. So, parang ganito talaga yung style nila, no. Kasi kay Ma'am Catherine, ganito rin yung style mga kasembreros. So, parang ganito yung gupit na, parang trademark ng 01 story na hair salon mga kasembreros. So, new look, no. Ibang look ni na Mami Min at saka ni kay mga kasembreros.
And then ito, so kahapon ay nag-rides, no? At saka nag-bike pala si Sir Alden. So hindi na siya nakapag-post. Credit to Beno Photo. Sabi ay dito yung kanyang outfit kahapon ay naka-black siya. Tapos gamit-gamit yung kanyang white colnago, mga kasembreros. Nagiging hindi naman siya ganong umuumbok si Sir Alden. Sakto lang yung kanyang katawan. So wag nang sumobra kasi baka hindi na magandang tinanpap sa ayan, parang may ininom siya na tubig, mga kasembreros. Tapos picture yung isang fan. So hindi siya nakapag-post kahapon, pero ang dami niyang kahapon. Ang dami niyang pinost na something na parang inaatake siya ng kanyang anxiety, mga kasembreros. Pero let's keep on praying kay Sir Alden, no? That God will be with him. And then ito, ang GMA Pictures mismo. So yun, kasi nung nakaraan ay Star Cinema GMA News. So ito naman GMA Pictures, binate, no, ang Kathleen, mga kasembreros, si Ma'am Catherine, of course, no, sa 73rd Famous Awards for ngayong 2025 para sa kanyang nomination sa Hello Love Again sa Famous as Best Actress. Tapos si Sir Alden naman ay Best Actor, mga kasembreros. Grabe, no? Hoping and praying, pero isang matinding laban ito para sa mga actors and actresses, mga kasembreros sa industriya, kasi ang titindir na mga kalaban nila. Nandun sila Sir Dennis Trillo, sina sa Best Actress naman sila Ma'am Judy Ann Santos, and so on, mga kasembreros. So congrats sa Kathleen yun pa lang, kasi ito ay posted kasi ng GMA Pictures, mga kasembreros. So sabi dito ng GMA Pictures, congratulations, no, sa Kathleen. Sabi niya, celebrating our leads with Hello Love Again, receiving nominations for Best Actor, Alden Richards, and Best Actress, Catherine Bernardo, at the Famous Awards. Now, our heartfelt thanks to the Philippine Academy in Movie Arts and Sciences for these nominations. So, grabe ang tindi ng Kathleen, mga kasembreros. So, hoping and praying na talagang manalo sila, no, mga kasembreros. And then ito, sobrang touching din ito, mga kasembreros. Kasi nag-post ng isang Alden admin, mga kasembreros, yung buhay ni Sir Alden, yung sa harap at sa likod ng camera, yung kanyang caption. Kung kaya dito, di ba, nagdidirect siya, tapos may mga times na nasa harap siya ng camera, siya yung actor. Pag nasa likod naman ng camera, siya ang director, ang producer, and so on, mga kasembreros. So, talagang ibang klase ang phenomenal box office cinema king, mga kasembreros, no? Pagdating sa aktingan at saka sa buhay in general, mga kasembreros. So talagang siya isang inspiration ng mga tao sa paligid niya, mga kasembreros, especially sa atin din, no? Kahit na mga fans lamang po ay inspired po tayo, mga kasembreros, sa kanyang buhay. Alright, sinama po sa ating Kathleen items siya. Sana po ipakinggan po natin ang Word of God. Today is August 16, 2025. Saturday na po, no? Happy weekend. Sana po ipakinggan po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God, ay sobrang ganda po nito. Ang title natin, Dapat Lang sa Bata. Luke 18:15-17. Then they also brought infants to him, to Jesus Christ, that he might touch them. But when the disciples saw it, they rebuked them. But Jesus called them to him and said, Let the little children come to me, and do not forbid them, for of such is the kingdom of God. Assuredly I say to you, whoever does not receive the kingdom of God as a little child, by no means enter it. Grabe, no? Grabe ang batas pala at saka ang utos ng Panginoon, mga kasembreros, sa mga bata, no? Especially kapag sila po ay pinipigilan na lumapit sa Panginoon, magsimba, magbasa ng Biblia, manalangin. Kung pa erase mo sila ba sa Kristiyanong pamumuhay at sa buhay na punong-puno ng pananampalataya sa Panginoon, mga kasembreros. And I've watched, no, kung napapanood niyo minsan, yung ating intro dito ay yung mga bata nagpi-preach at saka nagsasalita about kay Jesus Christ. So yun yung mga typical examples ng mga magulang na tinuruan ng mga anak ng salita ng Panginoon sa murang edad. And yun naman talaga yung gusto ng Panginoon. Commandment niya at saka pleasing siya, mga kasembreros, sa harapan ng Panginoon kapag ang ating mga anak ay pinalaki po natin nang naayon sa salita ng Panginoon. So doon mo talaga madidetermine agad
na ang magulang nito Christian, ang magulang nito ay may takot sa Panginoon, ang magulang nito ay may panahon sa pagbibiblia, ang magulang nito talaga may panahon sa panalangin. So ang magulang nito ay may panahon talaga sa salita at gawa ng Panginoon. So doon mo mababase, doon mo talaga, kasi sa actions talaga mga kasus. And imagine mo, no, minsan mga 4 years old, mga 5 years old, 3 years old, 6 years old, nakita mo na kakaiba, amazing talaga yung ginagawa mga kasembreros ng Panginoon. And that's how powerful God is, na nakita mo na He can reflect His amazingness, He can reflect His wonders mga kasembreros, kung gaano siya kakamangha sa mga maliliit na bata mga kasembreros, sa mga chikiting. Kasi ang bata, ano lang yan parang pag tinuruan mo ng sayaw yan, kahit 3 years old, 4 years old, 2 years old, marunong na yan sumayaw at kumanta. Kapag parati niyo naririnig yung tugtog sa radyo ninyo or sa karaoke ninyo or sa cellphone ninyo, ganun ang bata, no? Kasi kapag tinuruan mo yan ng kung ano-ano, bata pa, maliit pa, ititrain mo yan sila, mabilis nila maka-catch up kasi nga may use sila, no? Parati pag araw-araw, no? Kasi marami ako nakita talaga mga bata marunong sumayaw, grabe ang lutong pa talaga sumayaw mga kasos. Minsan medyo bastos yung actions, pero sige, akala nila nakakatuwa mga kasembreros, akala nila nakakatuwa yung actions ng bata kasi nga yun din yung ginagawa ng matanda, yun din yung trending, yun din yung uso, so ginagaya lang din nila mga kasembreros for the sake of views. Pero hindi yan ang gusto ng Panginoon sa atin, kundi ang gusto ng Panginoon ay ilapit sila, no? Ang mga kabataang ito ay ilapit palalo sa Panginoon by studying His Word, by sending them to churches, and anything that is related sa ating Panginoon mga kasembreros. So this is about, yung verse natin mga kasembreros, this is about Jesus teaching the kingdom of God, na belong sila sa kumapa sa mga tumatanggap sa childlike faith and humility, emphasizing the importance of innocence, simplicity, and trust in God. So ang Diyos, kapag ang si Lord Jesus Christ dito, tinuturo niya sa atin na tayo rin mismo parang maging bata ba, parang maging inosente, parang maging simple, parang maging humble, na kagaya ng mga bata pagdating sa Panginoon mga kasembreros. Kasi mga bata, di ba, pag iniwan mo yan, talagang iiyak. So parang ganoon din tayo, pag iniwan tayo ng Diyos, talagang mamimigati tayo, no? Ang panalangin natin, huwag tayong iwan ng Panginoon, bagkus ay samahan tayo mga kasembreros. And ang verse sa Luke 18:15-17 ay nagre-remind lang hindi sa atin, hindi lang para sa mga bata na ilapit sila sa Panginoon at turuan ng salita ng Panginoon, kundi lalong-lalo na po ang mga magulang, ang mga nakakatanda, ang mga guardians, for example, sa loob ng tahanan. The key phrases in this passage hold deep meanings that resonate with timeless truths about faith and spiritual growth. Jesus called to let the children come to me, to Him, to Jesus Christ, serves as a reminder of the value God places on childlike qualities such as simplicity, sincerity, and unwavering trust. No, tiwala talaga mga kasembreros. And napakaganda kasi yung upbringing, yung turo mga kasembreros sa mga bata kapag sila po ay naturuan talaga ng salita ng Panginoon. Imagine mo yung anak mo kapag naturuan mo yan ng salita ng Diyos maliit pa lang, no? Sila po ay magiging loving, sila po ay magiging caring, sila po ay magiging understanding, sila po ay magiging humble, no? Hindi sila perfecto, yes, and so we are, kasi nga lahat tayo nagkakamali. Pero iba kasi ang mga anak na napalaki sa pag-ibig ng Diyos, kasi sila din po ay magiging maibigin, magiging caring, and so on mga kasembreros. Grabe, no? Alam nyo, napakahalaga po talaga ng usaping ito, kasi hindi lang ito ngayon beneficial beneficial ito sa mga magiging anak rin nila, sa magiging apo nila. So sa'yo rin mismo, maranasan mo na meron akong may pagmamalaki na anak na, alam yung pagmamalaki na with all humility and glory to God, no? Ang sa grasya ng Panginoon, meron kang anak na mabait, anak na loving, anak na sumusuporta. Kasi dito ko rin nakita na reality talaga itong mga kasembreros na nung maliit pa sila, so hindi sila na-train at saka naturuan ng maayos na magulang. So nung paglaki nila, nagtrabaho ang mga anak niya, for example, 6 na anak, 7, 4, hindi sila ganun ka-united at saka kanya-kanya sila, no? Sahod mo, sige, sa'yo lang. So imbis na magbigay sa magulang na parang hindi naman utang na loob ng magulang na parang hihingi pa, or parang, kasi may mga magulang naman talaga na nahihiya mga kasembreros. So kapag ang anak ay hindi pala naturuan ng gano'n na maging loving, maging caring, maging mapagmahal sa magulang, so paglaki nila, imbis na nakakatulong sila, ay nagiging
nagiging pasaway pa sila. Kunwari, mag-aasawa pa sila ng maaga, tapos hindi pa sila makatulong sa magulang, tapos nag-anak pa, tapos alam niyo po yun, damay-damay at dumadami ang problema kasi nga numaliit pa lang ay hindi sila naturuan ng salita ng Panginoon. Whereas, kapag naturuan naman sila ay nandun yung care and concern nila sa kanilang mga magulang because pa yung puso nila at ang karakter nila mga kasumbrero ay nahubog sa pagiging Christ-like. So, sobrang laki po talaga ng pinagkaiba. Kung ako sa inyo, talagang simulan na natin na ituro ang salita ng Panginoon sa mga anak natin kasi hindi sila dapat maging sakit ng ulo at saka dagdag pighati, dagdag problema paglaki nila. Kasi ang mga bata ngayon, talagang kahit na 17 years old, 18, talagang usong-uso na inlabang, tapos nagkakaanak ng maaga. So ang tendency, na nasisira yung kanilang pangarap, dagdag pa sila sa gastusin. No? Ganon siya mga kasamaras ka-practical at kalitiral na nangyayari ngayon. And may pinapasa nga ngayon ewan ko kung agree din kayo doon, na papatawan ng kasong kriminal ang mga batang 10 years old mga kasos kapag heinous crime yung kanilang nakomit. Kunwari, nakapatay sila, nakamurder sila, and so on mga kasombreros. So, parang para sa akin lang parang ako agree ako doon mga kasombreros kasi may mga isip na yung mga bata ngayon sobrang advanced nila ngayon. Yung isip nila, talagang sa cellphone pa lang, makakascam na sila. Kung pa, nagiging part sila ng modus operandi at saka ng masamang gawain ng mga masamang loob ng mga matatanda, ginagamit sila at saka hindi ikinukulong kasi nga bata. So ang tendency kapag na-rehab sila tapos ilang buwan lang papalabasin na naman, gagamitin na naman sila ng mga taong nagmo-modus mga kasombreros kapag hindi nahuli. So nakita natin cycle lang siya mga kasombreros. So parang ako agree ako dito sa 10 years old na pwede na siyang papatawan ng krimen mga kasombreros. Para hindi naman ito mga kasombreros para parang hindi nila ikakatuwa nga na sana na papatawan ng parusang ganyan. Pero parang kailangan na talaga siya. Parang isang tatay na ako lang akong ng politiko dito. Parang sa sense ko lang ba sa aking sa aking personal opinion na mas maganda ng ganun para ang mga magulang magiging stricto na rin at saka magdisiplina sa kanilang mga anak mga kasombreros, no? And sana ay ma-implement ng maayos mga kasombreros, not to the point na magiging harsh ang lahat. So with love pa rin yun mga kasombreros na discipline. So yun po, no? Kung kaya sa ating application talagang napakahalaga na yung teachings ni Jesus Christ dito sa Luke 18:15-17. Kapag magulang tayo, yung mga anak natin magsisimba na sa wag natin pigilan, no? I-monitor nyo lang kung baka sasabihin sisimba tapos hindi pala magsisimba, no? So ibang usapan na po yun mga kasama. So this is an invitation para sa ating lahat na kapag tayo may kapatid, may anak, no? Palakihin natin sila at turuan natin sila as early as possible kasi nga kapag ang bata ay naging teenager na yun, ako po, para na yung kawayan na kapag matanda na ay hindi na pwedeng baliin, hindi na pwedeng balikuin mga kasambrero. So ganun din ang bata. So imbis na nakatulong sila paglaki, ay nako po, naging sakit na po ng magulang, naging sakit na ng ulo na magulang. So ganun po ang tendency nun mga kasambreros. Alright, so po sa ating Word of God nawa po ipagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, at disiplina mga kasambreros sa ating mga anak na sila po ay palapitin at ipalakihin sa pamagitan ng salita ng Diyos. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. See you sa next segment mga kasambreros, and paalam po. I love you.